Makakausap naman natin ngayon mula sa kabilang panig si former Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Sal. Good evening, Corina. Opo. So, nangyari na nga po yung inyong petisyon kanina. Ano po? Ano po ang pinakabuod ng inyong pong petisyon para po sa dating Pangulo? Well, ang pinakabudo noon illegal ang pagka-arrest sa kanya, walang patayang legal, kinidnap siya, dinala sa ibang bansa, isang bansa na walang kapangyarihan o karapatan na makialam sa atin at kumuha ng isang tao rito mamamayan ng ating bansa. Kaya tumakbo kami sa Suprema para orderan ng gobyerno na ibalik ang dating Presidente Duterte at ipaliwanag nila bakit nila kinidnap yun, bakit nila dinitain ng walang batayang legal. Sapagkat wala naman talagang legal na batayan yung mandamiento de arresto. Unang-una, yun yung foreign institution na yun. Wala naman jurisdiction sa atin yun. Hindi na tayo miyembro. So bakit sila makikialam? Pangalawa, ito namang gobyerno natin, sa halip na bigyan ng proteksyon ng isang mamamayan dito, pinagkanulo pa, isinuko pa. Yan po paglabag sa saligang batas sapagkat ang trabaho ng gobyerno ay pangalagaan, bigyan ng proteksyon ang mamamayan. Pero sa halip na gano'n, ang ginawa niya, isinuko niya pa. Opo, ano po ang inyong reaksyon dito po sa katatapos lamang po na panayam namin kay Justice Carpio na ang kanyang opinyon ay malinaw naman po ang nakasaad sa mga patakaran dito po sa ICC na mayroon pong sapat na basihan para siya nga po ay papuntahin sa The Hague. At ang mga krimen na inaakusa dito po sa dating Pangulo ay nakapaloob pa rin sa mga taon na kung saan tayo po ay miyembro pa ng ICC. Mawalang galang na ako sa aking fraternity brother si Tony Carpio. Maliw siya doon. Kasi ang pinakabatayan nila, sa ngayon sa ICC, sila daw ay nagsimula mag-imbestiga sa kaso bago tayo nag-withdraw. Hindi yung totoo yun. Nag-umpisa sila mag-imbestiga sa kaso laban kay Pangulong Duterte matapos tayo mag-withdraw more than a year. Ang sinimula nilang investigasyon ay to determine whether or not meron silang jurisdiction. Hinanap po nila yung pagpapatupad sa complementary rule na ibig sabihin, papasok lang sila sa isang miyembrong estado na kung itong dalawang kalakaran, yung sinatawag na meron ba silang kakayahan na umusig at kung meron naman silang kakayahan, sila ba'y gagawin nila yung pagtugis sa mga kriminal. Pag yun ay presente, pwede silang makialam, pwede silang pumasok. Pero hindi naman sinasabi nga ng gobyerno natin ngayon, malusog ang ating bansa pagdating sa sistema legal. Marami na tayong inusig, marami tayong pinakulong, 2 presidente nga, pinakulong na natin. Pagkatapos, meron pang isang itinapon natin. So madalit sabi, walang dahilan, walang jurisdiction itong ICC. So paano magkakaroon ng batayang legal kung yung nag-issue ng warrant, wala naman jurisdiction? Pangalawa, ito, mahalaga itong Corina. Even assuming na merong karapatan ang ICC na mag-issue ng warrant laban sa isang mamamayan natin, lalim sila sa isang proseso dahil mag-file sila sa court at ang court tatawagin ang akusado, ikaw daw ay gustong kunin ito dahil may kasalanan ka, anong masasabi mo? Madalit sabi, there was to be a process by which the accused can defend himself. Hindi po nangyari ito. Inaresto nila, dinitain nila, pagkatapos pinelsa nila, kinidnap nila, inilabas nila ng bansa. Illegal po yan. So ang sinasabi po ninyo, itong prosesong ito na binabalak pa lang nilang gawin sa The Hague, kasi sabi po nila pagdating ni Pangulo doon o dating Pangulong Duterte, tsaka po gagawin itong prosesong ito na is there enough to convict him or to even prosecute him? So ang sinasabi po niyo, dapat dito nangyari yon. Hindi, ang sinasabi ko, kung meron man, even on the assumption that there is a valid issuance of a warrant, that warrant cannot be validated
here without the process. Kasi alam mo ba, na may extradition law tayo, di ba? Sa extradition law, sinasabi doon, kung meron kang gustong arrestuin dito na may ginawang krimen, alam ba, Pilipino, may ginawang krimen sa US, yung US, i-request tayo na pwede ba kunin namin yung Pilipino yan. Hindi ganun kadali yung kailangan mag-file ka sa court. Kailangan ipaliwanag mo kung bakit, kailangan bigyan mo ng pagkakataon ang mamamayan yan. Pero ang ginawa nila kay Duterte, hindi. Basta nila inarestong walang mandamiento, dinetain, puwersa, sinaktan. Alam niyo ba mga Ma'am Corina, na itong si Presidente Duterte ngayong araw na ito dapat nasa ospital. Dapat may procedure. Hindi nila dinala sa ospital. Hindi nila pinadala ng mga prescribed medicine. Marami yung sakit yung matanda eh. Iba po Pagkatapos ang... sasabihin nila, Yes. sasabihin nila, hindi raw totoo na hindi nila binigyan ng medical attention. O ang tanong ko, dinala niyo ba sa ospital? Hindi. Pinakita niyo ba, piniksamin ba ng doktor sa loob ng ospital kung saan sangkap ang mga medical equipment? Binigyan niyo ba ng medisina na hinihingi niya? Hindi rin. O paano niyo sasabihin? Pinapatay niyo yung tao eh. Okay. Iba rin po ang pananaw ni Justice Carpio tungkol po sa extradition. Ang sinasabi po niya kanina, dahil po sa napapunta na doon ay hindi naman pwedeng pabalikin ng kahit anumang petisyon. Hindi. I disagree with Tony Carpio because alam po ninyo, yung sinasabi nila na yun daw final namin ay moot, an academic kasi wala na. Hindi yung totoo yan. You commit an illegal act, that illegal act follows you wherever you go. Hindi pa pwede porket may ginawa kang krimen dito, pumunta ka lang sa ibang bansa, wala ka ng krimen. Hindi totoo yan. Kaya kahit na nandun ka, yung ginawa mong kasalanan dito, kailangan panagutan mo. Ngayon sinasabi, halimbawa, tinawag sila ng Korte Suprema. Dali nyo rito si Duterte. Sasabihin ng mga opisyalis ng gobyerno, Your Honors, na-surrender na ho namin. Hindi na namin mabilig. Hindi. Kayong gumawa ng, you created your own problem, nilikha nyo yan. Gumawa kayo ng mali, i-correct nyo yung mali, dali nyo yan dito. Kailangan panagutan nyo yan. Ito po yung habeas corpus na inyo pong petisyon kanina. Siya ang petisyon. Okay, yung sinasabi naman po ni Pangulong Bongbong Marcos na bagamat tayo po'y hindi na miyembro ng ICC, tayo pa rin po'y kabahagi ng Interpol. At kapag ang Interpol na ang nagsabing kailangan namin ang inyong kooperasyon bilang miyembro, hindi pwedeng humindi ang isang member country. Ano po ang inyong opinion dyan? Hindi yung totoo rin yan. I respectfully disagree. I think he's being wrongly advised. Alam mo, Corina, yung red notice, kaya ay isang request na i-facilitate mo yung isang taong gustong arrestuin. Facilitate Madali sabi, yung Interpol, walang kapangyarihan yan. Makikiusap sa gobyerno. Alright. Sasabihin mo, hindi, committed tayo. Excuse me, kaya nga request eh. It is our choice whether to do it or not. Why? Because we have our own laws. If that request goes in violation of the law and the Constitution, you are not obliged to violate it and follow them. Illegal nga eh. Ba't mo susundin? Okay, so you're saying that that adhering to the rules of the Interpol may be against the Constitution? Yes. Kasi nga, bakit mo pa-arrestuin na nag-issue ang isang, alam mo, sinasabi nila, alam mo, yung Interpol is the enforcement agency of ICC. That makes it worse. Because lumalabas ang Interpol is an agent of the principal ICC. But if the ICC has no jurisdiction because precisely hindi na tayo miyembro, how can an agent be more authoritative or has more power than the principal? Pag wala ang principal ng power, di lalong wala yung agent. Nagpunta na po ang magkapatid na Duterte. Ano po? Nakarating na po ba sila o sila po'y nasa Middle East pa? Hindi ko alam kung ano ang kanilang location. Alam ko lang, ang balita ko, nakaalis ng eroplano sa Dubai. I see, okay. Ang balita po'y kahit makapag-bail si dating Pangulong Duterte, siya po'y kailangan manatili pa rin sa The Hague. Ano po ang inyong plano sa ganitong senaryo? Hindi, kaya nga ako kami nag-file ng petition for habeas corpus. Kasi ang teorya namin, ang gobyerno ito may ginawang mali.
Kaya hindi po pwedeng argumento nila na isinorender nila. Yung pag-surrender mo nga, isinuko mo nga yung kasarilan at yung territorial integrity. So ikaw lumika ng mali, iwasto mo yan. Whether you like it or not, you have to do something about what you have done wrong. Bring him back here and explain to us why you're doing it. Maraming salamat po sa inyo, former Presidential Legal Counsel, Attorney Sal Panelo.